Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Unahin na siguro na natin itong mga pumalakpak kay Marcos Jr. kahapon. Ito nga mga kababayan, sinasabi ho natin dito sa PH Update. Ganito ho, manling lang ang mainstream media. Mantakan nyo pati itong mga detalye na to, kailangan i-plaster nila sa pagmumukha ng ating mga kababayan. Para saan? Yung mga palakpak rin, walang kwenta kung ang mga kababayan natin, lubog sa baha. Walang kwenta yung mga palakpak na yan, kung hanggang sa ngayon, itong si Juan de la Cruz, walang makitang trabaho. Yung mga palakpak na yan, walang kwenta, habang ang sambayan ng Pilipino, patuloy na nagdurusa sa pagnanakaw ng mga individual na pumapalakpak dyan sa mama na yan. Marcos, fourth zona, upload 124 times. Lasted, kung ang mga pumapalakpak sa'yo, puro magnanakaw, huwag na lang magpapalakpak. Anak ng tokwa, para sinasabi ng mga magnanakaw, good job, nakapagnakaw kami na maayos dahil kay Marcos Jr. Di ba? Anong kwenta ng palakpak mo? Kung paglabas mo ng batasan, nakarera dyan yung mga squatter, yung mga kababayan nating naghihirap, yung mga naghahanap ng trabaho, yung mga bata sa lansangan, yung lumalalang kriminalidad, problema sa droga, papalakpak ka pa rin ba? Pagka pumulakpak ka na ganyan ang nangyayari sa Pilipinas, isa lang ibig sabihin yan, nakikinabang ka sa pagiging inutil ng presidenteng ito. Para sinasabi mo, okay, palakpakan natin, yari lamang, kumita na tayo o nakapagnakaw na tayo Yung budget kung ano-ano na pinagsisingit natin, di ba? Yun lang ho yung mga kababayan. Ngayon, pagmamalaki yung mga buwisit na palakpak na yan, iuwi nyo na, sabi nyo kay Marcos Jr., ipasok niya sa banga, titago niya. Anak ng tokwa, pati palakpak binilang nyo. Pero yung mga nagugutom, yung mga nabahaan, yung mga naperwisyo ng mga magnanakaw dyan sa House of Representatives, hindi nyo bibilangin. Yung palakpak lang talaga ng mga magnanakaw na yan. Kayo na, ayoko na. Ala na, ayoko na, babay na. Lang yan. Hindi, tapusin natin to kasi Mayor Benjamin Magalong ko hindi natin pwedeng. Dito muna tayo kaya Tony Robinson. Dilubyo, kalamidad. Grabing baha. Ilang araw na baha. Isipin mo, may gobyerno ba tayo? Asa rin mga rescue boat, nakita ba kayong mga yan sa mga Marikina River? Mga lifeboats? Wala akong nakita. Attorney naman. Sinabi na nga papaimbestigan, maghahanap ka pa. Napaka-demanding mo naman. Huwag ganon. Attorney, ipapa-audit na lahat ng flood control. Kasi ang na yan, ang mga speedboat na tinutukoy nitong kasama yan. Sa sa line of defense ng pamahalaan. Kasama yan sa pag kunyari nag-fail yung flood control o meron tayong backup dyan. Yung mga speedboat, rubber boat, lahat ng klaseng boat, ilabas na. Kasama ho yan sa preparation, bago pa dumating ang baha. Ngayon, at sinasabi nitong si Atty. Rowena Gonzalo, wala, nasaan? Baka itinago nila. Baka nasa mga basement na mga magnanakaw dyan sa House of Representatives. Kaya, magtatanong ka talaga, saan napunta ang bilyon-bilyon na funds para sa flood control? Bilyon hindi milyon Flood control, billions of funds.
Papa-audit na nga. Ito naman si attorney. Papa-audit na nga. Apurado ka naman eh. Papa-audit na nga ni Bangag. Magpupulburon muna siya sandali. Ito naman si attorney Ruwen Nagwan. Relax ka lang. Ay, nako. Tay, ang ano pa, siguro sa 2027, doon matatapos ang audit na yan. Okay? Pag yung buong Metro Manila, buong National Capital Region, gaulo na ang baha, di ba? Opo. At parang ito yung baha na hindi ko narinig na may abiso, merong warning. Kasi nga, yung weather, bureau, halos naputulan na ng dalawang paa, pututulan pa ng dalawang kamay nung na-stop ni Duterte administration ang Project NOAA, diba? Kaya yan ang problema talaga. Kung iba yung priority. Ilang beses ba tayo binabagyo bawat taon? Yan. Siguro mahigit kumulang 12? Alam yan eh. Alam yan ng gobyerno natin. Ngayon, magkano sa ekonomiya ang cost ng bagyo na yan? At ang cost sa lives, di ba? Bakit taon-taon hindi prepared? Kasi kung saan-saan naman nilalagay yung pera ng gobyerno. Ang dami kasi mga corrupt o para reclamation. Lahat bibigay ng permit sa reclamation. Reclamation na reclamation. Talagay nyo, yung mga corrupt walang kita dyan. Sa pahintulot lang, permiso, license na mag-reclamation sila. May datong sila dyan. O ikaka-reclamation nila. Yun naman siya to. Papa-audit na nga. Kasi yung ano na yan, yung flood, yung ano na yan, reclamation, kasama din yan sa flood control. Oh, di ba? Kasama yan yung dredging, sorry. Oh, yung reclamation, iba pa yan. Nakikita sila dyan, yung dredging, yung hukay nila yung mga ilog-ilog, kasama yan sa flood control. Baka akala nyo mga kababayan, lang mga kanal, mga estero, mga dike, ang mga tinatayo nila, mga dike, hindi ho ha. Ano lang ho mga kababayan, pati ho yung mga dredging, kasama sa flood control yan. Hindi naman ho yung mga struktura lang, pati pagpalilinis sa mga malalaking ilog sa Pilipinas na kung saan yan ho ang daanan ng tubig palabas ng mga malalaking syudad sa ating bansa. Yan ho, 'di ba si Cynthia Villar nagreklamo na rin diyan, 'di ba? O yung mga pinapatayo nilang kung ano-ano, reclamation dito, malulubog ho mga kababayan. Kaya itong si Attorney Rowena Gonson, ako naman kumbaga ramdam ko yung nararamdaman mo Pero nagsona na nga kahapon, demanding pa ba tayo? Binanggit niya na nga Mahiya naman kayo. Mahiya. Saan ba pupunta yung tubig? Diba? Baba talaga. Oh. Pwede bahang-baha sa Manila. City of Manila. Diba? Yun naman sa Quezon City. Andun kasi yung dam. Diba? Pero man, taon-taon, ganun. Alam na natin yun. Hindi naman ang solusyon ay ililikas lang yung mahihirap. Yan ang solusyon. Taon-taon, ganun na lang. Abay, mag-isip-isip naman po kayo. At ang laki ng sweldo nyo dyan. Ang lalaki ng mga pondo dyan. Asan na po yung flood control na funds? Dapat po, suriin yan ng Committee on Appropriations sa kanang ating Senado. Kung hindi po ninyo kaya ay ikontrata po ninyo sa marunong ng mga kumpanya niyan. Bakit yung ibang bansa? Kinakaya naman nila kahit Kasi ramdam ko rin itong si Atty. Rowena Gonson yung mga rinirepresentan niyang sektor, yun ang pinaka nahihirapan dito sa sitwasyon na to. Kasi kung tayong mga normal na nakakapaglakad, yung tipong kaya natin parang
lumusong sa baha. Di ba? Kaya natin yan eh. Yung mga PWD, yung mga nangangailangan ng regular health attention, sila ho talaga ang apektado dito. Paano sila pupunta ng ospital kung lubog? O hinahanap ni Atty. Rowena Guanzon yung speedboat dahil yung isang paralisado dadalhin sa ospital. Walang speedboat, walang rubber boat. Ramdam kita, attorney. Pero please lang, please lang. Nagsona na siya kahapon, pinalakpakan na siya ng mga magnanakaw. Ano pa ba gusto mo? Please lang. Kain sila. Namimitigit nila, kumbaga. Yo. At may solusyon sila. Dito sa Pilipinas. Dami kasi kawatan. At kurakot ang gobyerno. Talagang walang solusyon sa problema natin. At taon-taon, ilang bagyo at baha ang dadaanan natin. Sila sitting pretty. Kaya mga kababayan, Sitting pretty. Yung iba katabi yung mga kabit nila. Nandun sa mga magagarbo nilang bahay. Yung tipong hindi tumutulo, hindi bumabaha. Yung mga bumoto sa kanila. O yan, ayusin ho natin ang pagboto. Diba? Sabi ko na sa inyo. Wag na ho kayong magpabudol. Kung sino man ang endorso ni Marcos Jr., wag niyong iboto. Binoto niyo si Soto. Ano nangyari? Di ba? Walang ginawa kung hindi dilaan at himurin ng puwet nitong si Marcos Jr. Si Lacson, anong ginagawa ngayon? Ayun, press release ng kung ano-ano pinagsasabi. O yung ano daw, yung budget, babantayan. Anak ng tokwa, pang ilang beses mo na ba sa Senado yan? Ngayon pa lang naisip yan? O yung open by cam. Anong open by cam? Drilon, mga mahuhusay na abogado. Hindi ho itong ika nga. Abogado di Campanilla, kung tawagin. Drilon, Marcoleta, kahit sino magsabing eksperto, walang kwenta yung open by cam na yan. Naikutan na nga nila alam na nila paano lusutan. Di na sila gagawa ng kabalbalan diyan sa by cam. Doon pa lang sa tawag dito, sa level pa lang diyan sa Malacanang, doon na nila tatrabahuhin yung mga gusto nilang isingit-singit. Hindi na sa committee level, hindi na ho sa committee level. Sa ano pa lang, Malacanang level pa lang, areglado na kung ano yung mga nanakawin nila. Wala na ho tayong magagawa. Mga kawatan ang nasa pamahalaan. Wala na ho, ito sigurado ko. Dito sa administrasyon na to, hopeless na ho tayo. Tanggap na ho natin, ika nga, yan yung mga, kumbaga sa ano, tanggap na ho natin na talo tayo. Talo na tayo, talo na sambayan ng Pilipino. Sa susunod na 3 taon, wag na ho kayong umasa na magkakaroon ng pagbabago dito sa bansa na to. Ayun na nga, hindi na ho natin mapapasadaan dito sa video na to. Itong si Ralph, pasadaan natin kasi 1 minute lang naman to, dire-diretso tapos reakan natin ng mabilisan. Game. My advice, Oh. malaki ang binabayad na dividendo ng Meralco. Ang SSS, ang GSIS, bumibili ng shares of stocks sa Meralco. Nagbibigay ng dividendo yan. Yung puhunan mo, lumalaki pa. Pag ikaw nag-input ng time deposit sa bangko lang, baka mas mababa pa yung interest mo kaysa sa inflation rate. Oh. Kaya maganda, matuto tayo mga Pilipino mag-invest halimbawa sa mga dambuhalang kumpanya katulad ng Meralco. Kung ikaw naman yung nagbabangko sa BDO, bakit hindi ka mag-invest din sa stocks ng BDO? Teka lang. Isa pa sa mga kinonsulta nyo diyan sa diyan sa pagpapataw ng buhay sa mga sa mga time deposit ng ating mga kababayan ang mga malalaking kumpanya na yan. Oh, yan na nga ba sinasabi natin, nagkakabistuhan na Kung ano nga ba, sino nga ba ang ini-aim nitong batas na to sa pagpapataw ng buwis sa mga time deposit ng ating mga kababayan. Bili kayo ng stocks bili kayo ng stocks ni ganyan. 'Di ba? Ang mismo nag-endorse ng bumili tayo ng stock nitong mga kumpanya na to, walang iba kung hindi ang ating finance secretary. Paano kung ang kakayahan lang ng ating mga kababayan na yan yung pag-iimpok dyan sa mga time deposit na yan? Hindi na lang, wala kaming oras para pag-aralan yung na yan. Bahala ka dyan, basta ako oldies ako, time deposit, period. Pinagkaitan nyo pa, nakita yung ating kababayan na yun na talagang yun ang pinanghahawakan yan. Ayokong mag-risk kung saan-saan, time deposit lang ako. Ano ang gusto yung mangyari? Pinipwersa nyo ang ating mga kababayan na mag-invest dito sa mga dambuhalang kumpanya na to? Bakit?
Isa ba sa mga nag-motivate sa pamahalaan na pataasan niya ang buwis sa mga time deposit na yan, itong mga dambuhalang kumpanya na to? Parang Pwede kang bumili ng stock ng 5,000 piso, halimbawa, na kung saan nagbabayad ng dividendo ang BDO, ang puhunan mo, lumalaki din pag ikaw ay nag-invest. At kung hindi ka naman interesado masyado sa pag-i-invest ng diretso sa stock market, pwede kang pumunta sa SSS, pwede kang pumunta sa Pag-ibig, o kung hindi sa bank manager mo, sa SSS at Pag-ibig, tax-free yan. Pwede kang pumunta sa bank manager mo, magtanong ka kung meron kang bank manager para magbigay sa iyo ng mga suggestion kung saan ka pwede mag-invest katulad ng mga mutual fund o UITF. Ayan na mga kababayan, galing na ho mismo sa bunganga nitong si Ralph Recto. Marahil ngayong mga panahon na to, alam nyo na ang motibasyon kung bakit pinagpapatawan ng bush na yan ang ating mga time deposit. Wala pala akong time deposit, kayo lang ang meron. Tatayong time deposit. Wala ito, sa tingin ko yung tawag dito, itong si Atty. Rowena Guanzo, kaya yan, maraming time deposit yan. Ito na kay Manong Ted na ho tayo. Pag-uusapan natin dito yung yung mga ito. Dito ho tayo mga kababayan. Ito mainit ito mga yan Ngayong mga panahon na to, ito yung ika nga sila yung pinaka apple of the eye ng sambayan ng Pilipino. Ito mga individual na to nasa inyong nasa inyong harapan. Game. Yung pano, yung rewind, yung pano niya. Yung pinanood ko ulit sa YouTube. Opo, sige po. Yan. Doon po tayo sa portion ng mahiya naman kayo. Kasi Yan. po ito inyong advocacy nga, di ba? Yung pong Itong si Atty. Itong si Manong Ted, wala nang intro. Mahiya naman kayo. Rekta tayo. Kasi sino mahiya? Yang si Suarez, yang si Romualdez, yang si Gonzales, si Saldico. Sino ba sa kanila dyan? Silang lahat dyan sa House of Representatives. Pero lang si Kong Pulong, hindi magnanakaw yan. Wala akong kilala Duterte magnanakaw. opo, yung maayos na paggasta sa pera ng bayan, in this case nga po, particularly itong mga flood control projects. Ano po muna ang reaction doon, Mayor? Well, una kong reaction ho yung very glaring ho yung palakpakan, sigawan, howling Yan. ng mga mambabatas. At nalungkot po ako dahil parang height of mockery and callousness because at the end ho, Parehas kami nang naramdaman nitong si... Di ba kahapon pa lang sinabi ko, parang minamak nila yung sambayan ng Pilipino Yung tipong sinabihan na kayo ng... Mahiya naman kayo, nagpalakpakan pa kayo. Dapat kayo humagulgol. Di ba? Nagsiiyakan. Nag-walk out. Pero nagpalakpakan pa rin. sila naman ho yung involved dyan Sila naman ho yung mga pasimuno dyan sa mga kalokohan na yan. Pero tignan nyo ho, parang inosente pa sila. Callousness. Callousness. Manhid. Yan. Grabe. Ibang klase callousness. Napakamamanhid talaga ng mga walang yang to. Naniniwala ho ba kayo doon sa sinasabi po ng Presidente, with all due respect, Opo, sa lahat, na meron siyang binabanggit dito, na strong words po ito Kung inyo pong pinanood nga po ulit, di ho ba? Meron pong sinasabi niya na mangyayari na reporting ng DPWH at audit na mangyayari at isa sa publiko ang lahat ng mga sangkot dito kasama na ang mga kontratista. Tama ho kayo, Yan po yung words na na-emphasize, Yan po yung mga key takeaways po doon. At talagang unang-una, initially ho talaga natuwa ho ako doon Sir Ted. At nabanggit na ho niya na sa susunod na araw, magkakaroon ng investigasyon at talagang, kumbaga, parang kulang na lang sabihin niya na heads will turn. Pero nag-concentrate lang sa DPWH, nag-focus lang sa kontratista. Pero sino scored really the people behind it, diba? Ito namang mga kongrista ho Kasi tinan nyo na lang sino ho ba ang namimili ng kanilang mga district engineers? Sino ho ba namimili ng regional director? At bakit ang kongrista, mga lawmakers ang namimili, hindi yung secretary ng DPWH. Ibig sabihin, may conspiracy.
Okay? Hmm. Complicity. At saan ho nagkakaroon ng conspiracy? Yan po yan sa mga kickbacks na yan. Ano? Sa mga hatian, sa mga porsyento, sa pagpili Real ng mga talk. contractor, favored contractor, na karamihan din, politiko din ang mga contractor. Kinuha na nila lahat. Kaya talagang siguro pinakamaganda, Sir Ted, for the meantime, from a personal perspective, I'll take it hook, line, and sinker. Papanoorin ko na lang po in the next few days kung talagang may papasatupad ho ng ating Pangulo yung kanyang mga binanggit. Na ano na kumbaga itong si Mayor Benjamin Magalong, ano na yung napuno na sa mga kapapambubudol nitong si Marcos Jr. Marami naman sa mga kababayan natin dyan sa PHFT. Kahalintulad na sentimiento nitong si Mayor Benjamin Magalong. Hindi ko sinasabing lahat. Karamihan kahalintulad. Kasi ayaw na maniwala. Ano man lumabas sa bunganga ng mama na yun, abangan na lang natin. Kung mangyari, mangyari. Pasalamat tayo kung mangyari. Kung hindi mangyari, alam na natin kasi mga nakapaligid din sa kanya, yung mga magnanakaw na tinutukoy niya. Kilala niya rin kung sino yung mga kontraktor. Yung mga magulang nila ang kontraktor. Paano mo babanatan yon? Sila yung pinakabibo dyan sa Quadcom at Tricom. Sila yung pinakabibo doon sa mga agenda na gusto mong mangyari dyan sa House of Representatives. Diba? Sila yung pumupuri sa'yo ng the best president, Marcos Jr. Diba? Yung mga congressman din na yun na pumupuri sa'yo, pinagtatanggol ka sa media, lahat ng kabalbalan mo ay pinagtatanggol, sila din yung mga magnanakaw na tadakpin mo. Paano yan? Di magagalit sa iyo yung mga yan. Anak ng Petrang Garapata, malaking problema ho itong mga kababayan. So, kumbaga po, maghihintay tayo sa kanyang ipinangakong aksyon. Ano po, Mayor? Yan po. Okay. Yes, sir. Pero sana ho, Sir Ted, wag lang ho sana mag-focus lang ho sa flood control. Marami pa ho dyan yung solar light, yung mga road opening, yung mga asphalt overlay. Alam niyo ho ba, pati yung mga natalong mga congressman, nagmadali pa sila, inahabol pa nila yung kanilang, talo na nga sila, hinabol pa nila yung kanilang mga proyekto. Lalo-lalo na dyan sa mga solar lights, asphalt overlay, para makakuha pa sila ng porsyento hanggang sa June 30. Kaya kita niyo ho talaga yung callousness talaga. Yan ho ba ay nangyari saang kaya? Diyan sa inyong lalawigan? Hindi lang ho sa akin kasi kausap ko naman po yung Kita rin ho natin yan dito sa malapit sa lugar natin. As in, yung tipong mga solar lights sa kalsada, hakbang lang ho kayo ng 3 hakbang, meron na naman. Meron na naman. Kasi may patong yan Pagka binili yan, may patong yan. Ngayon, merong komisyon dyan, yung mga walang yang na yan, di ba? Literal. Paglampas mo doon sa certain portion na yon ng karsada, magiging normal na naman yung tayo ng mga solar light. Pero yung kahabaan ng lugar na yon, talagang hakbang lang hukay ng 5, 3 hakbang may solar light. Di natin malaman bakit ganun. Ang daming lugar na ang dilim pagkagabi, yung lugar na yun parang umaga pagka nakaw. Yung mga mayors for good government, sabi nila pati rito sa amin, ganun din ang nangyari po. Opo. At nakakalungkot din. Nakakalungkot din Sige talaga, Sir Opo. Ted. Opo. Sige, so tunghayan ko itong Mayor, itong pangyayari dyan na bagong gawa lamang na rock shed, no? Opo, dyan po sa area ng may bandang Camp 6, papanik nga po ng Baguio. Kayo po'y humihingi ng isa pong third-party audit dito, meaning hindi dapat DPWH, ano po, ang siyang mag-o-audit. Bakit po, Mayor? Well, gusto natin kasi magkaroon talaga ng very objective na evaluation. Ano talaga ang nangyari dyan. Although the rock shed serve its purpose. Kasi nakita naman ho namin na marami ho siyang talagang naprotektahan ho niya yung mga kalsada, yung mga motorista. Pero bakit hanggang doon lang yung rock shed? But in fact, kung titingnan nyo naman from a observation of a person na hindi naman technical, pero kahit papaano, alam naman ho natin, di ba? Nakikita naman ho natin na unstable yung itong isang portion na to. Bakit hindi umabot doon? Bakit hanggang doon lang ang nilagyan? At nakipag-usap nga ako doon sa head ho ng ating mga Institute of Civil Engineers, Association po to, ICE ang tawag nila rito. They're very much willing to conduct their third-party evaluation ng lugar.
DPWH project po ito? Yes, sir. Opo. DPWH project at yung unang initial na stage ho nito, nasira na ho last year. 2 years ago, nasira ho yan. Yung nung tinatayo pa lang ho yung rock shed na yan, nasira na ho yan. Pinalitan na naman ho lahat, pati yung design. Ito na naman ho, bagong design na naman ho to. At ito naman ho, nangyari naman na yung bungad mismo nung papasok sa rock shed, yun naman ho ang talaga nagkaroon ng soil erosion at scouring. Opo. Yan ho ba'y congressional initiative? According to my source po, daw ho yan, galing ho yan sa Office of the Secretary, DPWH ho yan. Kaya siguro, yan ho, yung una kong tinanong talaga, Sir Ted, pareho tayo nang iniisip eh. Ito ba'y pondo ng kongresta? O kaya ito'y galing mismo sa national government? Sinabi naman sa akin, galing naman daw sa national government. Pero alam niyo, Sir Ted, whether it came from national government o pork barrel ng mga kongresta, pero pa rin po silang porsyento niya. Kasi lahat o pinoporsyentuhan nila. Sige po. Yung pong, yung contractor nito, ano pong balita po ninyo? May warranty pa ba ito? Itong nasirang ito? Wala pa naman ho 1 year, kaya may retention pa ho yan, may warranty pa ho yan. Kausap ko kinausap ko mismo kasi nung Sunday po, Sir Ted, pinasyalan ko po yung lugar at nakausap ko po yung mga engineers ng DPWH. Kinausap ko rin ho over the phone yung contractor po dyan. At binanggit po niya sa akin yung design, yung assessment niya kung ano talaga yung nangyari. Binabanggit po niya yung sa akin. Ano po ang klasifikasyon ng contractor na ito, Mayor? AAA ito? Grabe ho, talagang... AAA po. Opo, AAA po opo. siya. Magkano ang cost ng project at gaano kahaba ito? Hindi ko na po natanong sa kanya yung cost ng project. Pero, alam niyo, Sir Ted, marami po siyang project dyan sa Cannon Road. Lagi po siya nakakakuha ng project po dyan sa Cannon Road. Ano Yung pangalan? rock netting, marami okay. ang rock netting po. Okay. Rock netting na banggit niyo po, Mayor. Yung rock netting po, naging effective ba doon sa mga lugar na hindi po naman as in gumuguho yung bundok? Ano? Ibig sabihin po, itong mga bato-bato na maliliit, di ba? Iyan po iniiwasan din dyan eh. At yan po ang purpose niyan. Gumana ba ito? May mga gumagana, meron din kung hindi gumagana, di ba? Dahil hindi rin niya nasasalo, may mga bumagsak na rin. Ho. Pero itong typhoon na to, in-account ko lahat eh. Pinausap ko po yung Philippine National Police at sa awa ng Diyos, wala pa naman hong bumabagsak na rock netting. Sa awa ng Diyos. As of today, caused by Crising, Dante, Emong, wala pa. Zero pa. Meron po akong report ngayon, kararating lang ko kahapon. Opo. Sige po. Kasi nga ito rin inaabangan natin, itong 25,000 per square meter na rock netting, di po ba? Yes, sir. Oo, ang totoong cost po niyan. Ang lang po yan sa conforme sa design, nasa 3,000 to 4,300 po yung cost. Well, depende nga po daw, no? Din doon sa supplier nila. Sa Marcos Highway area, meron din na rock netting eh. May nakita kami na may nagbabagsakan, meron nga landslide area eh. Opo. Yung pong area na yun, sako ba ng Baguio yun? Dumaan po ako kahapon sa may mga lugar ho na sakop ng Baguio, may mga lugar ho, pero yung kahabaan ho niyan, sakop po yan ng Tuba. Benguet province. Yung mga bagong... Opo. Yung bagong lagay dyan na mga solar na mga lamppost, kanino po yung proyekto, sir, na kakatayo lang? Sa Benguet po yan. Sa Benguet. At yung iba po nandito sa lugar ho ng Baguio at marami na pong pundido dyan. Opo. Napansin din po namin, ito hong bagong tayo na ito ng mga... DPWH din ho ba yan? Oo, paborito din ho nila yan. Isa rin po yan sa nabanggit na, if you remember, may lumabas po na insertion ng mga 140 billion na allegedly ginawa po ng Senate President. At isa po dyan sa mga pondo na yan napunta ho allegedly sa aming source, napunta ho yan sa solar light Nako. at sa cat's eye.
Yan po yan, Cat's yung Eye. mga project na yan, yung katulad doon ng Cat's Eye na 11,720 kada peraso. Actually, yung cost niyan is 1,800. Meron na pong kita yung supplier dyan. At billion of pesos. Marami na rin pong sira. Marami na rin pong hindi gumagana. Yung po kasing mga mga electric post no na supposed to be nga solar nang nakita po natin na daanan nga natin mismo hindi nga gumagana no. Siguro dahil lagi makulimlim diyan sa Benguet, di po ba no? Kasi nga solar ito no. Sa inyo po bang pag-aalam diyan, magkano isa nun? Isang poste nun na may ilaw, magkano isa? Yung nakita ko po na detailed unit price analysis, ang average cost po niyan is 157,000 pesos. Pero tinanong ko po yung, alam niyo, Secretary General po ako ng League of Cities, kaya every time po na may LCP meeting po kami, may mga ini-invite po kami mga suppliers, at isa po sa mga suppliers na ini-invite po namin, yung supplier po ng solar light. So pinadetalya ko po sa kanya magkano cost ng concrete base, pati yung fish plate, pati yung poste at yung mismong ilaw. Umaabot lang po yan na mga conforme po sa lumen, sa lakas ng ilaw. Umaabot lang po yan ng mga 35,000 to 46,000. Opo, kumbaga po magmula doon sa base kung saan nakatornilyo yung tubo na bakal hanggang doon sa bend nito, yung pinakailaw niya na solar powered, siguro kasama na yung pintura niyan, di ba, ng silver. Oo, ang cost po sa inyong nabanggit na tanong na supplier magkano lamang, Mayor? 35 to 46,000. Kasama na rin po yung segmento ho niyan, ha? Segmento po, kasama Yung na base, rin po. Pero sa DPWH po, magkano? 157,000 pesos. Wow. Nasa detailed unit price analysis po yan. Opo, sige po. Okay, so Mayor, dito po sa mga pangyayaring ito ngayon na parang dati ho nanawagan kayo, medyo nabawas-bawasan yung laki ng budget, pero mukha pong ngayon patuloy itong ganito po na sinasabi nga po ninyo, klaro naman na mga overpriced na mga proyekto under DPWH at dito po sa mga congressional initiative na nangyayari. Ano po ang suggestion ninyo na mga kaparaanan para po man lamang siguro hindi man masawata, mabawas-bawasan man lang po ito? Alam mo, maganda ho yung binanggit ni Presidente na magkakaroon ng investigation. At they can immediately start the investigation. Yung pagkuha lang po ng ebidensya, isa pong pinakamagandang ebidensya po dyan is yung detailed unit price analysis. Kasi dapat public document po yan. Itinatago po yan eh. Pag nakuha mo na po yun at nagkaroon ka na po ng market analysis, meron ka na pong cost estimation, doon mo po makikita kagad kung gaano kalayo at bakit napakalayo ng agwat ng talagang actual cost sa market at yung nilagay ho nila doon. Ay makikita nyo lang yung kalokohan ho nila, pati tubig, isinama nila sa detailed unit price analysis, pati foreman, kung ano-ano nilagay nila doon just to justify the cost. Pero makikita mo, talagang absurd and totally unreasonable po yung cost. Grabe. Sana mag-umpisa lang po sila doon sa dupa na yun, ang tawag nila yung dupa na yun. Doon na makikita na kagad, they can already start investigation. Dati po ako CID.